Attendance check! Ang goal ng mga estudyante dapat always present. Kaya laking pagtataka ni Teacher Gwen mula sa MacArthur Leyte nang mapansing ang isa niyang estudyante always absent. Pero ang mas lalo niyang ikinagulat nang matagpuan ng bata sa palengke. Ngayon siya busy. Bakit kaya umiiyak si teacher? Tatlong taon ng guro si Teacher Gwen sa MacArthur National High School. Ngayong school year, isa sa naging estudyante niya sa cookery class ang 17-year-old senior high school student na si Joel. Hindi pa ako teacher, kilala ko na talaga si Joel at yung kapatid niya. Kasi dati pa, mahilig na talaga ako sa mga bata. Parang gusto kong i-treat sila sa mga bagay na hindi pa nila nararanasan. Dinadala ko sila sa mga kilalang fast food restaurant. Mga first time ba nila? Tahimik man, pursigido raw si Joel na makapagtapos ng pag-aaral. Pero bago dumating ang ikalawang semester, dito na napansin ni Teacher Gwen ang madalas na pagliban ni Joel sa klase. Noong first sem, okay naman yung attendance niya. Nitong second sem lang, napansin ko parang papasok ngayon, bukas hindi, papasok ulit, bukas hindi. Pinagsabihan man ni Teacher Gwen, pero si Joel paulit-ulit pa ring uma-absent. Hanggang sa isang araw, nang minsang lumabas si Teacher Gwen habang nag-lunch break para subukang hanapin si Joel, Naawa ako na nakakakita ng estudyante ko na ganyan. sa video, makikita si Teacher Gwen na nakasakay sa kotse at nakatanaw sa palengke. Hindi na nga niya napigilang umiyak. Nang makita ang kanyang estudyante na lumiban sa klase para magtrabaho sa palengke. Hindi pa man ako nakapark, kitang-kita ko na siya nagbubuhat ng mga isda, nagtitinda. Totoo pala yung mga sinasabi niya. Ayun siya, naka-violet. Vinidyohan daw ni Teacher Gwen si Joel para maipakita at maipaliwanag sa iba nitong mga guro ang kanyang sitwasyon. Tsaka ako. Pangalawa sa apat na magkakapatid si Joel. Sa hirap ng buhay, hindi sumasapat ang kita ng inang sumasideline bilang labandera at ng amang umi-extra lang din sa pagiging construction worker. Dahil isang kahig, isang tuka ang kanilang pamilya, sa murang edad, napiling magbanat ng buto si Joel para matulungan sa pagkayod ang kanyang mga magulang. Kasi yung papa ko meron siyang maliit na bangka. Sumasama ako sa papa ko para manlambat at manuli ng isda. Para pandagdag kita, sumasideline din bilang tindero si Joel sa palengke. Nung kapitbahay namin, kinuha ako. May pwesto sila sa merkado, nagtitinda rin ng isda. Ang kita niya rito ay napupunta raw sa mga gastusin nila sa bahay. Dahil dito, madalas lumiban sa klase si Joel. Siya nga nakiusap sa akin kung pwede daw magtinda siya para hindi na ako magbigay sa kanya ng pambaon. Kasi pag minsan naman wala akong maibigay sa kanya. Proud ako sa anak ko na ganyan yung iniisip niya, tumutulong para sa amin, ngan para sa kinabukasan din niya. Madalas mang lumiban, pangarap pa rin daw ni Joel na makapagtapos ng pag-aaral. Paglaki ko gusto kong maging fireman. Ayun siya. Ang video ni Joel nag-viral sa social media at ang tulong para sa kanya, dumagsa. Dahil dun sa video, hindi lang si Joel yung may scholarship, pati yung ibang students ko, bali 4 sila ngayon as of now. Happy yung puso ko na hindi man galing sa akin. At least, ngayon, si Joel nga, araw-araw na siya pumapasok, early, complete uniform. Natutuwa ako. Hi, this Hi, is Ma'am. for you. At ang good news, Thank you. bilang dagdag tulong para kay Joel at sa kanyang pamilya, ito ang panimulang paninda para may mapagkakitaan sila kahit nasa bahay.
Eto pa't may pahabol. Mula sa isang tagahanga ni Teacher Gwen na nakapanood ng viral video, hindi na kailangan problemahin ni Joel ang kanyang baon sa school dahil sagot na ng isang good Samaritan ang pang-araw-araw niyang allowance sa school. Hanggang ikaw ay makapagtapos ng pag-aaral sa senior high. Sana mag-aral ka ng mabuti. Thank you po, ma'am. Sa mga Maraming salamat sa tumutulong sa amin lahat-lahat. Maraming salamat po sa nagbigay ng sponsor at allowance ko po. Ang sponsor ni Joel, piniling hindi magpakilala. Pero may mensahe raw siya para kay Joel. It was nice knowing your story and a privilege to help out in ways that I can. Many people resonated with you because you are a great example of true Filipino courage. Padayon sa pagpamingkamot dong, daghan ka suportahan nimo. Gaano man kahirap ang buhay, basta't lumalaban ng patas, Ayun siya, naka-violet. meron at merong mabuting loob na handang umagapay.